give thanks and sing, triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Jesus, Jesus the Savior reigns, the God of truth and love. When He had purged our sins, He took His seat above. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. His kingdom cannot fail, He rules o'er earth and heaven. The keys of death and hell are to our Jesus given. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice in glorious hope, our Lord the Judge shall come and take His servants up to their eternal home. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. We're gonna sing like this. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Diyos at tayo ay muling nagkasama-sama po sa ating prayer covenant. Ang ating pong aralin ngayong umaga ay matatagpuan sa aklat ni Isaias, Kabanata 40, mga talatang 21 hanggang 31. At ganito po ang sinasabi. Hindi ba ninyo nalalaman? Wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likhain ang sanglibutan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang tron doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao'y parang mga langgam. Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tolda upang matirahan. Inaalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Tulad nila'y mga halamang walang ugat, bagong tanim at natutuyo agad, at tila dayaming tinatangay ng hangin. Kaninin niyo ihahambing ang banal ng Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Tumitingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba sa kanila ang nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisihan mo o hindi inalalayan sa kaapihang nararanasan? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig? Na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makauunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Naway ang pagpapala po ng Diyos ay sumaating lahat sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita.
Mga magulang ko't kapatid, dahil ang mga Israelita po ay pinalayas at dumanas ng hirap at sakit sa maraming taon sa kamay ng mga taga-Babilonya, ang mga unang talata pong aking binasa ay tumatalakay po sa pagrereklamo, pagdududa, at katanungan kung nalimutan na nga ba sila ni Yahweh. Sabi nga nila, meron pa ba tayong pag-asa? Ngunit, sa mga sumusunod po na talata, ipinakita ni Yahweh na siya ay banal at makapangyarihan. Nilalang niya ang lahat ng bagay sa mundo at pinangalanan niya ang bawat bituin sa kalawakan. Pinadama din niya ang mga salita ng kaginhawahan, pag-asa, at kapanatagan kung tayo ay mananampalataya, magtitiwala, at maghihintay sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Aming Amang nasa langit, purihin ka sa iyong kapangyarihan at kadakilaan. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat sa napakaraming biyaya at pagpapala na walang sawa mong ginagawa at ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw, simula sa aming pagbangon sa umaga hanggang sa kami humimlay sa gabi. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod at bigyan mo po kaming lahat ng malinaw na kaisipan upang maunawaan namin ng lubusan ang kapahayagan ng banal mong salita. Ang lahat ng ito'y dinadalangin ko sa matamis na pangalan mo, O Jesus, na aming Panginoon. Amen. Sa talatang 21 hanggang 26 ay nagpapahayag na mula sa pagkatatag ng mundo, ang Diyos ay nakaupo na sa kaniyang trono. Siya po ay soberano at makapangyarihan sa lahat. Walang imposible po sa Kanya. Siya ang pinagmumula ng buhay at may hawak ng susi ng buhay at kamatayan. Sinasabi po sa talatang 27 hanggang 28 na huwag isipin o sabihin na hindi ka nakikita o pinahahalagahan ka ng Diyos dahil alam niya ito. Higit sa mga hamon ng buhay, ang Diyos kailanman ay hindi napapagod o nagsasawa sa pagtulong sa mga nangangailangan sa Kanya. Sinasabi po sa talatang 29 hanggang 31 na sa katunayan, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa mga pagod at nanghihina. Ang kailangang gawin ng tao ay magtiwala sa Kanya at maghintay na may pagtitiis para sa Diyos. Sa isa pong salaysay na aking nabasa, isang misyonero ng Global Ministries under East Congo Episcopal Area po ng United Methodist Church sa bansang Democratic Republic of Congo ay sinabi ng misyonerong ito na ang komunidad na kung saan itatayo ang isang iglesia at kung saan siya ay naglilingkod ay nakaranas po ng kakilakilabot at kasindak-sindak na digmaan mula noong taong 1996 hanggang July 2023. Ang kasaysayan pong ito na tumatak at nag-iwan ng masasakit na karanasang hindi malilimutan ng mga taga-Congo ay milyong-milyong pong tao ang nasawi. Marami sa mga tao ang tumakas upang magtago at humanap ng kaligtasan sa mga bansa pong nakapaligid sa kanila. Pang-aabuso,
sa mga matatanda, sa mga kababaihan, ay ginamit po na sandata ng kaaway sa pakikipaglaban sa kanila. Marami pong strukturang sana ay makatutulong sa pag-unlad ng bansa at pamayanan, ngunit ang kabuhayan po ay nasira at nawasak. So the country was totally devastated and its communities. Sinasabi po ng misyonero na ang unang pagpupulong nila ni Bishop Unda ng East Congo Episcopal Area ay ibinahagi po sa kanya ng obispo ang mga hangarin, pangarap, balakin at pag-asa nito para sa Congo. Napakadaling unawain ang mga salita ni Bishop Unda ay paghimok po sa misyonero upang samahan siya nito na mangarap ng maganda para sa East Congo Episcopal Area. Pinag-usapan po nila ang masasayang bahagi ng kanilang paglilingkod bilang mga katiwala ng Diyos na maging sa mga matitinding hamon po sa buhay na kanilang nasasagupa at nasasalubong sa loob at labas ng iglesyang kanilang pinaglilingkuran, ay masaya pa rin po silang naglilingkod. Habang nagsasalita si Bishop Unda ng tungkol sa pangarap niyang magawang muli ang ilang bahagi ng Democratic Republic of Congo na sobra pong nawasak, bumabanggit siya ng ilang talata mula po sa aklat ni Nehemiah. Ramdam ng misyonero na ipinauunawa sa kanya ng obispo ang mga kautusan para po sa kanyang missionary assignment, at ito po ay naging malinaw sa kanya. Sabi nga po ni Bishop, "Let us rise and build." Isang kasabihang pang-akit at pangtawag upang masiglang kumilos at gumawa. Napag-alaman din po ng misyonero na ang kasabihang ito ay ginamit ni Bishop Unda nang siya po'y naging bishop noong 2012 at ginamit ng East Congo Episcopal Area UMC bilang sawikain o salitang pantawag. Nagwakas po ang pag-uusap nila at lumisan po ang misyonero na nanghihina, matamlayang pakiramdam, pagod at patang-pata ang katawan. Subalit, nananalig siya na ang Diyos na tumawag sa kanya upang maglingkod sa iglesia sa Democratic Republic of Congo ang magbibigay sa kanya ng lubos na kalakasan. Ang lubos na paniniwala at pagtitiwala sa ginawang pagtulong at pagbibigay kalakasan ng Diyos sa mga taong mahal niya ay nagiging daan upang maharap ng sinuman ang anumang darating sa kaniyang buhay, sapagkat makapagbibigay ang Diyos ng kasapatang pangangailangan. So bilang application po sa mga binasa kong talata, atin pong pakatandaan. Una po, huwag magreklamo laban sa Diyos. Do not complain against God. Alam po natin na He calls us by name. Alam ng Diyos ang ating pong mga pangalan at alam din niya ang ating mga pinagdaraanan. Pangalawa po, maging tapat tayo sa ating mga sarili. Be honest with ourselves and do not rely too much on yourself. Remove po, tanggalin natin ang pride.
Alisin natin ang labis na pagpapahalaga sa ating mga sarili. Admit to God that you trust Him and put your burdens upon Him. Pangatlo po, put our trust in the Lord. Mahal at magtiwala tayo sa Diyos dahil Siya ang nagmamalasakit sa atin. Lagi po nating takatandaan. Remember, God cares. Pang-apat po, thrive above the challenges of life by believing in God. Umunlad sa hamon ng buhay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Believe in Jesus Christ. Believe in His power and His authority. Remember, again, mga magulang at kapatid, God is in control and He knows our future. Kapatid, kung ikaw ay nakararanas at dumaranas ng kabiguan, kumuha ka ng aral at pangako mula sa Panginoon. Tingnan mo ang kasalukuyang taon na maganda, mabiyaya at punong-puno ng pag-asa. May magandang bagay na laan ng Diyos para sa iyo at sa akin. Tandaan mong Siya ang tagapagbigay ng lahat ng mabubuting bagay at ito ay inilalaan niya para sa atin sa Kanyang mga minamahal na anak. Kaya't lubos tayong umasa at magtiwala sa Diyos na papagalingin niya at bibigyan niya tayo ng ating kalakasan. Alalahanin natin na ang tagumpay ay nangangailangan ng pagtayo mula sa iyong kinabagsakan at paghawak sa matipuno at malakas na kamay ng ating Panginoon. Amen. Sa Diyos po lahat ang papuri. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mong nagbibigay pag-asa at kalakasan. Tanging ikaw po lamang ang aming paglilingkuran sa espiritu at katotohanan sa buong panahon ng aming mga buhay. Nagtitiwala po kami, Panginoon, na dahil sa kaloob mong pag-ibig at kalakasan, magagawa po namin lahat ang ipagagawa mo sa amin sa ikapagpapala ng aming pong mga kapwa at sa iyong karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.